Sir, nabanggit mo kanina na yun nga yun dahil nakapasok ang trade ng iba-ibang bansa lalo na sa Amerika. Opo. May tanong ko lang, 'di ba totoo ba yun na si Bonifacio ay dating nagtrabaho sa isang American company? Opo, Oo. not American, Ah, actually, nagtrabaho siya sa yung una, isang British British company, pala, okey, okey. yung Fresel& and Company. Tapos, yung lumipat siya sa isang German trading company. Ano nga ba yun? Ah, I forgot, biglang nakalimutan ko. Opo, Fresel& and okey, Company, oo. may isa pang ano, company I forgot 'no. Teka lang, last. Oo, opo. I-cut mo lang 'to dun sa Oo, ano. sige lang. Fresel ba? Fresel? Ngayon lang tayo na-cut, Okey lang sir, ang dami lagi kami nagka-cut. Fleming, Opo, sorry. opo. So yun, nauna siya sa isang British company Hmm, na Fleming, yun, Fleming& and Company. Ano siya yung tapos eventually pumunta siya sa, German. mm. Mas malaki yata yung bayad dun 'no, yung Fresel& and Company. Mga ano 'to, trading company nga ito. Tapos parang matuturing mo nga si Bonifacio na young urban professional Oo, at that time. So, yes, anak pawis siya, oo. pero hindi siya patay gutom, Oh, hindi hindi siya siya norid-norit na yung anak yung anak dalita. Yun kasi oo. yung nagagamit kasi yung image ni Bonifacio for political Ayun purposes. nga, eh. Yeah, anak dalit. Now, hindi masama na Oo, mahirap at anak dalita ka. Hindi naman masama yun. Pero mm. ginagamit kasi against Bonifacio yon Yun nung nga, mga eh. elite. Oo, Kahit hanggang ngayon 'pag sinasabi na, bobo naman 'yan, 'di ba? Hindi naman paano 'yan naging unang presidente dahil siya naman talaga oo, yung unang siya talaga, presidente ng oo. Pilipinas, 'di ba? Pero paano naging unang presidente 'yan, mangmang 'yan, 'di ba? So, Oo, hindi dahil yung image nga ng anak dalita bilang mangmang, kailangan tanggalin 'yun, opo. 'di ba? Kasi sa totoo lang, si Bonifacio 'di ba poet pa siya, hindi Oh, ano, makata siya, makata siya. nagsusulat siya binasa niya, dinistil niya, sinummarize niya yung mga sinulat ni Rizal. Mm, Marami sinulat si Rizal na dinistil niya. mm, Sinalin niya yung Muy Ultimo Adios, 'di ba? mm, Yung Pag-ibig sa Tinubuang Bayan, essay talaga ni Rizal yun. mm, Sa Diaryong Tagalog. Sa Diaryong Tagalog. Tapos, ginawa niyang Pag-ibig sa Tinubuang Bayan. mm, Yung kay Rizal, Pag-ibig sa Tinubuang Lupa. So, ginawa niyang tula. Yung mga essays ni Rizal about history, ginawa niyang ang dapat mabatid ng mga mm. Tagalog. So, yun, Oo, ganun lang. hindi So, gagawin ng bobo 'yun. hindi talaga bobo. Meron siyang konsepto ng bansa. Yung konsepto niya ng bansa ay ano, 'di ba, yung nasa kartilya, sinulat niya Mm, Sinto. Ah, um, ang kalagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay ang kabagayang pinag-uusig ng katipunang ito ay lubos na dakila at mahalaga. mm, Papagisay ng loob at kaisipan ng lahat ng Tagalog sa pamamagitan ng mahigpit na panunumpa upang sa pagkakaisang ito'y magkalakas na iwasak ang masinsing tabing na nakabubulag sa kaisipan at matuklasan ng tunay na landas ng katwiran at kaliwanagan. So, 'pag tinignan mo, Tagalog magkakaisa. So, ano yung Tagalog para sa kanya? May footnote sila do'n. Nakalagay, sa salitang Tagalog ang katuturay lahat ng tumubo sa sangkapuluang ito. Sa makatwid Ilocano man, Kapampangan man, etc. ay Tagalog din. So, buong Pilipinas 'yon na, nagkakaisa at, tinatanggal yung mga nakabubulag sa kaisipan. Ano 'yon? Ignorance. mm, Be educated, ah, hindi magiging bobo. Kasi mm, sabi nila bobong masa daw yung mm. Katipunan, hindi. Hindi. Tapos, matuklasan ng landas na matuwid at maliwanag. So, Mm, enlightened, righteous. opo, So, lumalabas lagi yan na, again, hindi naman tayo perfect. Hindi man natin tinuturo to dahil perfect tayo, dahil oo, wala tayong kapintasan oo, baste, no? Pero, sa turo ng Katipunan, nakalagay yun sa national anthem nila, di ba? At pasulungin ng puri at kabanalan. opo, Yung pagiging mabuting tao ay kadakilaan. opo. Nagsisimulang pagiging malaya sa puso Sa mo. puso, 'yan O, di po, ba ang ganda? opo.